puntahan natin ito, no? Yung importansya ng ating SALN law. Kung kayo po yung mag-iimbestiga, no? Paano ba dapat yung maging tugon, yung maging proseso, no? Kumbaga, bakit napaka-importante ng SALN bilang isang dokumento? Para hanapin yung mga posibleng kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno na nagnanakaw sa kaban. Actually, bago tayo nag-umpisa, nagawa ko ng table. Nag-research ako, no? Sabi ng district engineer is salary grade 25. So, ang sweldo niya monthly is dapat 115,012 pesos. No? So, ay times 14 kasi usually may mid-year, may end of the year bonus. No? So, times 14, so that's 1.610. Tapos may deduction niya ng GSIS, PhilHealth, Pag-ibig. So, may total deduction in a year na 156,000. So, matitira sa kanya 1.453 million. Okay. A year? Yeah. Tapos babawasan niya ng buwis na 266,000. So, net disposable income na lang niya is 1.187. Okay. So, yan yung net disposable income niya. Ibig sabihin, hindi pa niya ginagastusan yung pamilya niya. So, sabihin natin na hindi niya kailangan, ibigay na natin sa kanya, hindi niya kailangan gastusan yung pamilya niya. So, yung difference ng SALN niya on, kunyar, 2024 and 2025, dapat ang difference lang niyan, maximum 1.187. Ang increase ng net worth mo. No? So, pag nag-increase ka ng more than that, meron ng red flag yan. In fact, kung nag-increase ka ng 1187, ano na yun eh, wala pa akong minus na living expenses. Kasi pag minus ko living expenses, assuming 40% ang living expenses mo, meron ka lang 712,000 na matitira. Na dapat yan yung increase ng net worth mo. So, kunyari, bigla kang bumili ng GMC Suburban, ano ba yun? SUV. Yung SUV. Na 11 million, saan mo kinuha yun? So yun the benefit of the SALN. You match it with your income tax return para makita mo kung na-explain ba yung wealth mo o hindi. Pwede bang, pwede po bang gawing dahilan eh? Hindi, mayaman yung asawa ko. Kasi yung SALN mo, kailan kasama yung asawa mo sa SALN mo eh. So, ang sinasabi ko lang dito, kunyari, ikaw lang yung padre de pamilya, wala kang kunyari, may asawa ka, dapat yung asset ninyong dalawa nasa SALN nyo. Combined. So, combine yan. Tapos, i-difference mo yung dalawa, tapos titignan mo ngayon yung income tax return ng asawa, saka sa kanya. So, yan yung dapat ang increase lang ng network mo. Yan lang yung income, kung ano yun sa income tax return mo. Okay. Kayo, paano yung magiging diskarte niya? Paano yung hahabulin yung ganitong opisyal ng gobyerno na merong unexplained difference doon sa kanyang SALN po? Diba, there's ill-gotten wealth that you cannot explain it where you got it. So there's a law that said you can file cases against them. Or unexplained wealth, no? So yan yung pinaka-basic na in-assume natin na yung SALN lahat kompleto at totoo. Kasi aside from that, yan unang himay. Pero may pangalawa ka pang himay na hihimayin mo, kompleto ba yung sinabi niya? Doon sa SALN? Kompleto ba yung SALN niya o hindi? Kasi kailangan kompletohin mo yung SALN niya in the 2 period. So, kung hindi siya kompleto, may violation na yan, di ba, sa SALN law. Okay. The other thing that people can use as a form of bribe is, di ba, kunyari, meron kang asset, land, di ba? Dati, binili mo yan, 5 million peso, tapos nilagay mo fair market value 10 million. Pwede rin yan gawing corrupt practice na yung magbabribe sa'yo, sasabihin sa'yo, bibiling ko na lang yan at 50 million.
Okay. Much higher than the fair market value of your property. Bayad lahat ng buwis, walang problema sa buwis. Pero yun, ano ba yung explanation mo? Bakit nabenta mo yung property mo at much higher than fair market value? Kanino mo benta? So, the bribe can come in there also. No? So, yun maraming pwedeng tignan. O nga na, very interesting. No? Mukha above board dahil nagbenta ka ng property. Pero yung valuation nun, yung pala in the form of a bribe. O nga, no? Yeah. Diba ginawa yan ni Trump sa Florida? Oo nga, no? Kumbaga, hindi siya basta-basta madaling silipin, no? Unless makita yung mga detalye po. Okay, ito po, no? Yung mga nagtatanong naman dito. Ito, example po, no? Di ba, meron po tayo mahigpit na patakaran laban sa pagtanggap ng regalo ng mga politiko, no? Ito, example lang po. Kunwari, ang isang politiko, meron siyang fixed na salary by law, hindi po ba? Ano to, no? Example lang to, no? I'm not referring to anyone in particular. Pero kunwari asawa niya, publicly, sinabi, niregaluhan siya ng kanyang mister ng isang jewelry. Yeah. Tapos ang worth nasa $1 million. Okay. Paano po yun? Ang gagawin mo, okay, yung gift na binigay niya sa wife niya is kasama yan sa SALN nila eh. Kasi wife yan, di ba? So yung SALN nila, next itong year na ito na binigay niya yung gift, magkakaroon yan ng jewelry plus 50 plus $1 million. Ngayon, ang tanong, saan niya kinuha yan? Kasi, di ba, kung may asset ka at wala kang ginawa, nag-increase lang asset mo, titingnan mo ngayon yung income tax return. So, nagbayad ba siya ng income? So, yan yung first issue. Kung hindi siya nagbayad ng income, may increase siya ng asset, saan niya kinuha yun? Meron pa siyang tax liability, meron pa siyang liability under the plunder law. Dalawa, magkakasabay yan. No? Yun. So, madaling habulin? Yeah. Yes. Kasi, kunyari, yung SALN niya on 2024, ganito, as is. Tapos 2025, as is. So, first, may violation na yan kasi hindi mo na-report yung ring. Di ba? Yung jewelry. So, first violation yan na your SALN, you did not completely declare everything. Second violation is kung dinagdag mo yung ring doon, di increase yung net worth mo, saan mo yan? Nag-declare ka ba ng income? Nagbayad ka ba ng buwis? Yun yung second violation, tax evasion. Third violation, unexplained wealth. Bakit biglang meron kang increase na 50 plus million? Saan ba yan nagaling? So, yun. Tatlong kaso na yan kaagad. Okay. Sabi ko sa mga viewers natin, okay, kausap si Attorney Kim eh. Wala makakalusot dito, napaka-detalyado kung paano kakabulin eh. No? Wala akong tinutukoy in particular, no? Naisip ko lang po example na iyon. Okay. Paano kung sabihin kunwari ng politiko, eto no, I think cornered pa rin siya rito kung sakasakali. Hindi, niregalo sa akin yan. At ito pinangregalo ko sa asawa ko. Kasi meron din pong batas, di ba? Laban doon sa pagtanggap ng regalo. And here we're talking of a humongous amount. Yeah, it's a Ferdinand Marcos Jr. law, no? That it's very strict. No government official can accept any gift, period. Yun. Okay. So walang lusot. Yeah. Yung isa, kunwari. The law. Paano kunwari? Kasi ito yung problema sa mga sa mga tao, no? Social media is there and nagkakaroon ng permanent record. Kunwari, niyayabang nila yung mga ganyang milestone sa buhay nila, yung pagbibigay ng regalo. It's on social media. Pwede bang gamitin na palusot? Teka, peki lang naman yung regalo. Hindi naman. Kunwari sabihin, hindi yung singsing na regalo sa akin, peki lang naman yan. Nagjo-joke lang naman ako. Kayo talaga. Pwede bang palusot yun? Kasi kung joke lang yon, dapat nung pinost sa social media, nag-react siya kaagad.
Kung hindi siya nag-react kaagad, 'di ba? The res ipso loquitur, the act, it speaks for itself. Yeah.